Kamusta po mga katambay, mga kababayan? Muli po si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Magkukomento po tayo mga katambay. Ito po, komentuhan po natin itong isang balita mga katambay. At bago po natin komentuhan, nagpapasalamat po muli si Kamanong sa nakaagusto po nating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po mga katambay. Ito po, umpisahan na po natin at komentuhan po natin agad. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Itinuturing ng Department of Interior and Local Government o DILG na pinakamalaking huli itong drogang nasabat sa isang van na nasita sa PNP checkpoint sa barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas kaninang alas 8 ng umaga. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., tinatayang nasa 2 tonelada ang nasamsam na methamphetamine hydrochloride o shabu at tinatayang may halagang aabot sa 14 billion pesos. Lumalabas sa initial screening test na kinonduct ng PIDEA na ang confiscated na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Dahil sa matagumpay na pagkakasabat ng mga illegal na droga, binigyan naman ni DILG Secretary Abalos ng spot promotion ang team leader na nanguna sa operasyon. Gusto kong pasalamatan ng gusto ang team leader nito at bibigyan ko siya ng spot promotion. On this day, you are now promoted, no? Spot promotion dahil sa kagalingan ginawa mo, sa katapangan mo, and of course, sa katapatan mo sa iyong tungkulin. Hindi ka nasilaw, hindi mo tinago ito, hindi mo binawasang buong buo ang droga. Congratulations, we're so proud of you. Mula sa pagiging police captain ay na-promote bilang police major ang team leader na si Luis De Luna. Pansamantala ay wala munang ibinigay na detalye ang DILG at ang Philippine National Police kung saan ito galing at kung saan ito dadalhin. Ngunit tiniyak naman ng kalihim na maayos ang magiging inventory at inaasahan din na mabilis itong sisirain. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, idaan sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito, sulugin o ano kaagad. Ito po tinatawag natin focus talaga. Focus po dun sa paghuli ng drugs. Ang pangako po namin as editor or president, we want to have 100% drug-free community po. Hawak naman ngayon ng mga polis ang naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Yan po mga katambay, komentuhan po natin. Nakakalungkot lang po. Pero sa kabila po na, buti nahuli naman po. Yun po ano natin doon. Congratulations po rin sa pulis na nakahuli, mga katambay. Pero sa kabila nun, nakakalungkot po. Nakakalungkot po para sa ating mga Pilipino. Na ganyan na po kalaki ang pumapasok pong droga sa ating mga katambay. At isa lang po yan. Sa tingin ni Kamanong, isa lang po yan sa nahuli, mga katambay. Pero laganap na po. Laganap sa tingin ni Kamanong, laganap na nakakapasok sa ating bansa ang droga. Kung hindi man, baka meron na rin di umano dito sa ating bansa na manufacture niyan. At sa Pilipinas na mismo may gumagawa na. Baka mga katambay. Nakakalungkot po. Sa kabila po nung mga nakaraang panahon, di ba? Nahirap na po silang, mag-produce ng ganyang kalaki na halos 2 o ilang tonelada po yan, mga katambay. Gaano karami po shabu yan, mga katambay, at gaano pamilya at Pilipino ang sisirain ng buhay niyang shabu na yan, mga katambay. Di ba? Napakaraming Pilipino. Kung yan po madidistribute sa market, mga katambay, dahil alam naman natin na ang droga ngayon sa ating bansa ay pumapasok na naman at laganap. Sa kabila nito talagang ang ating DILG secretary talagang proud na proud siya dahil nakahuli ng ganong kalaki. Pero dapat sa kabila nun talagang tayo malungkot pa rin dahil napapasukan na naman tayo ulit, mga katambay. Napapasukan na naman tayo na isang damukan na droga ngayon. At isa lang yan nga, di ba? Sabi ko nga, gaano kalaki at gaano karami ang probinsya ng Pilipinas, di ba? At ang syudad na po pwede nang pumasok kahit saan sulok, ng bansa, di ba? Nakita naman natin ating bansa kung gaano napapalibutan ng katubigan ang buong Pilipinas. At kahit saan, pwedeng pumasok
na naman ng mga droga. Ito po sa bandang Pampanga, South, nahuli mga katambay. Kaya napakatindi po, di ba? Batangas, yan. Sa Batangas po, mga katambay. Biruin niyo po yun. Paano po yung mga ibang probinsya po na nakakapasok din, Mr. Secretary, ang droga sa ating bansa, di po ba? Kaya ito pong pagiging ganito lang ang gagawin natin. Huhulihin natin ng ganito kalalaki, pero hindi naman natin tututukan yung mga nakapasok na, lalo yung mga gumagamit, di ba? Tutukan din po natin yung mga gumagamit para sila naman makapagbagong buhay. Di po ba mga tambay? At mailayo sila sa bisyong ganito. Kasi hindi naman lahat matututukan ng PNP na sasabihin natin zero sa panahon ngayon na hindi tayo nagde-declare ng war on drugs, na sasabihin natin zero, na magiging zero sa ating bansa ang droga. Malabo po yun. Wala pong bansa na magsasabi at nagawa na zero drugs free po sila, mga katambay. Kahit ang mayayamang bansa, mga katambay. Isa na ang Amerika na talagang napakarami nilang asset at pinakamaganda ang kanilang intelligent, pero never nilang na-zero at talagang napuksa ang yung bisyo o yung drugs na yan, mga katambay. Kaya nakakalungkot lang po, mga katambay, sa panahon ngayon. Hindi katulad nung panahon ng Pangulong Duterte na hirap na po makapasok yung ganyang kalalaki. At halos hindi na po sila napapasukan ng ganyan tuni-tunilada droga nung panahon ni Pangulong Duterte. At nagkaroon po ng takot ang mga drug lord sa ating bansa, lalo yung mga nagbebenta, di ba? Pati mga user, di ba? Yung mga user, yung mga gumagamit, nagkaroon po ng takot sa gobyerno dahil dahil nga sa pagiging disiplina, war on drugs na pinakikita at pinamumuka ng gobyerno ni Pangulong Duterte na itong gamot na ito, iwasan nyo. Masisira ang inyong buhay dyan, ang inyong pamilya, at ang inyong sarili na gumagamit yan. Nakakabuang, di ba? At isa pa, nakakataas ng krimen sa bansa yan, mga katambay. Kaya, si Kamanong po, hindi po masaya ang inyong lingkod dahil sa ganyang kalalaki na droga na nakapasok, na i-distribute sa ating bansa, yung ganyan tuni-tuniladang droga, mga katambay. Nakakalungkot po yan. Dahil ibig sabihin, maluag na naman ang ating bansa. Maluag na naman napapasukan ng ganyang kalalaki at talagang tuni-tunilada na po ang nakakapasok sa ating bansa, mga katambay. Di ba? Kasi, makakapasok ba yung ganyang kalaki? Kahit logic lang, di ba? Kung tayo ay talagang sinundan natin yung nakaraang administrasyon, yung pagiging focus sa war on drugs, hindi na po makakapasok, mga katambay, yung ganyang bulto, tuniladang droga sa ating bansa. Pero ngayon po, tinanggal po nila ang focus sa war on drugs. Kumbaga diskarte na po ang ginagawa nila. Diskarte na ng kapulisan. Dahil ang pamahalaan, ayaw na ng war on drugs, mga katambay. Kaya, sa tingin ni Kamanong, marami pa sa ating bansa, laganap sa ating bansa na nakakapasok at nasa market na naman ang droga, mga katambay. At nakikita naman natin ngayon ang pagbabago. Unti-unti na po at malaki na ang pagbabago na laganap na naman ang gumagamit ng droga sa ating bansa, mga katambay. Ibang-iba po nung 6 na taon ni dating Pangulong Duterte, mga katambay. Yung diferensya ng mga gumagamit at yung diferensya kung gaano karami pa ang nakakapasok sa ating bansa at kung gaano kalaking volume ang pumapasok ng panahon ni Pangulong Duterte, napakaliit na porsyento. Hirap na hirap. Pero ngayon, sa nakikita ni Kamanong, napakalaki ng porsyento na nakakapasok ng maluwag sa ating bansa. At maraming mahuhuli. Sa tingin ni Kamanong, maraming mahuhuli ang ating kapulisan ngayon, mga katambay. Dahil open na naman ang ating bansa. Nakakapasok sila, maluwag na maluwag sa ating bansa. Kaya maraming mahuhuli ang ating kapulisan ngayon na droga. Pero, yun nga po ang magiging problema natin.
Paano yung hindi nila nahuhuli, mga katambay? Yung hindi nila nahuhuli, yun ang nagagamit ng addicted sa pinagbabawal na gamot, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Parang yung sinimulan po ni Pangulong Duterte na war on drugs, babalik na naman po sa umpisa. Mawawalan saysay po lahat, mga katambay. Mawawalan ng saysay. At yung mga gumagamit po ngayon, at yung mga dating nagbago na, huwag naman sanang bumalik ulit sa bisyo na yan dahil maluwag po at hindi na po istrikto ang ating pamahalaan, lalo sa mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kumbaga sa wala tayong iniwan, mga katambay, doon po sa dating naumpisahan. Dahil nung panahon po ni Pangulong Aquino, di ba na laganap po ang droga, no? Kahit saan pwede kang bumili, di umano. At sabi nga nila, di umano, pati kulungan, may gawaan ng droga. Di ba? Huwag naman sana na bumalik ulit tayo sa ganon sa panahon ni Pangulong Marcos, mga katambay. Nakakalungkot. At yan na lang po ang titingnan natin kung ang ating mga barangay, ang ating mga syudad, hindi na rin tayo makakalakad ng safe, lalo sa gabi, ang ating mga anak na babae, siyempre mga kabataan. At makikita rin natin ang pagbabago niya, mga katambay. Silipin natin ang pagbabago sa ating barangay kung ang mga kabataan ba talagang wild na naman, hindi natutulog. Tapos panayang gulo, riot. Diyan po natin makikita ang pagbabago niya, mga katambay. Kasi nung mga nakaraang balita, nag-uumpisa na po mga kabataan na halos hindi na natutulog sa lansangan. Nagkakaroon na po ng mga riot. Hindi po katulad ng panahon ni Pangulong Duterte, disiplinado po ang mga kabataan. Nilalagyan po ng curfew, di ba? At pati po yung kanilang mga sinasabing mga ganggang, na-stop po yun. Kaya ngayon, tingnan natin kung ano ang mangyayari dito sa sinasabing, tama at tuwid na pamamalakad nila tungkol sa war on drugs, mga katambay. Malalaman naman natin yan dahil yan makikita ng mga Pilipino, makikita natin yung diferensya ng ginawa ni Pangulong Duterte o itong ginagawa ngayon na administrasyon ni Pangulong Marcos. Congratulations din, mga katambay. Kinukongrats natin yung pulis na sinasabing hindi siya nasilaw sa ganong kalaki na nahuli niya. Sana lahat ng pulis katulad ni Sir na hindi nasisilaw sa laki ng pera, lalo yung sinusuhol. Sana po, paano po kung may mga pulis na hindi katulad ni Sir? Di nakapasok na po. Nasa merkado na po yan. Dahil hindi naman siguro lahat ng pulis di umano katulad ni Sir. Di ba? Maraming kapulisan natin di umano na, ginagawa po sideline po. Di umano ang droga. Di ba? Dahil easy money po daw yan. At napakalaking pagkakitaan din. Di ba, mga katambay? Yun lang po, mga katambay. Nalulungkot si Kamanong na laganap na naman at napapasukan na tayo na napakaluag na tunilada. Napakalaking volume na droga, mga katambay. Sayang po. Sayang na sayang inumpisahan ni Pangulong Duterte. Yun lang po, mga katambay, ang komento ni Kamanong sa droga na naman sa ating bansa, mga katambay. Muli po, nagpapaalam po muli. Tiis-tiis lang po, mga katambay. At makabangon po muli ang ating bayan. Tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.